Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lahat, lula ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo, dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Wow, maganda talaga umaga nyo. Sabi sa ating salmo, pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sa ating ebanghelyo, narinig natin sa bandang huli, nahabag si Jesus sapagkat yung mga tao ay parang mga tupa na walang pastol. And indeed, ang ating Panginoong Hesukristo ay ang ating mabuting pastol. Siya ang ating mabuting pastol na gumagabay sa atin. At pag sinabi nating pastol, maihahalin tulad natin ito sa mga namumuno, sa mga leader. Kaya nga tayo bilang Kristiyano, si Jesus ang ating mabuting pastol. Sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong galit na galit ang Diyos sa mga namumuno na walang malasakit sa kanilang pinamumunuan. Kaya nga sabi din sa unang pagbasa, ang Diyos na ang maghihirang ng mga pastol na mag-aalaga sa kanyang tupa. At sino yung mga hinirang na yon? Tayong lahat. Tayong lahat ng mga binyagan ay hinirang para maging mabuting pastol. Baka sabihin nyo, Father, paano naman? Hindi naman ako leader. Alam nyo mga kapatid, kahit anong katayuan natin sa buhay, in one way or another, tayo ay pastol. Madaling sabihin na yung mga pari, pastol talaga ng kanilang assignment na parish. Pero ang isang ina na namumuno, nag-aalaga sa kanyang pamilya, ay pastol din. Ganon din naman yung tatay. Ang isang teacher ay pastol din sa kanyang mga estudyante. Ang bawat tao ay pastol. Lalo na sa trabaho, di ba? Kung ikaw ay supervisor o manager, pastol ka sa iyong mga pinamumunuan. So ibig sabihin, tayong lahat, in one way or another, ay pastol sa ating kapwa. At pinakikitaan tayo ngayon ng halimbawa
ng ating Panginoong Hesukristo kung ano bang ibig sabihin ng pagiging mabuting pastol. At unang-una, ang pagiging mabuting pastol ay ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. At ito yung pinakita ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Nahabag siya sa mga tao. At nahabag siya dahil meron siyang malasakit. Kaya nga kahit pagod na sila, kahit ilang araw, buong araw na silang nagsasalita, na siyang nagsasalita, tinanggap niya pa rin yung mga tao na may sakit. Pinagaling pa rin niya dahil basically speaking, meron siyang malasakit. At pag sinabi nating malasakit, parang, at sakit, sakit. Ibig sabihin, ang taong may malasakit sa kapwa, ginagawa niya rin o nararamdaman niya rin yung sakit ng kanyang kapwa. At pagka merong malasakit, mas gumagaan ang buhay. Kaya lang, may mga pagkakataon na imbis na malasakit ang ibigay natin sa kapwa, sakit. At imbis na malasakit, pasakit pa ang naibibigay sa kapwa. Pero ang paalala sa atin, maging mabuting pastol, magkaroon ng malasakit. Pangalawa, ang pagiging mabuting pastol sa ating kapwa ay yung pastol na nagbubuklod-buklod ng kanyang kapwa. At ito yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, na dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo, nawala ang pader na naghihiwalay sa Hudyo at mga pagano, mga hentil. Ibig sabihin, dahil kay Jesus, nagbuklod-buklod, nagkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano. Kaya nga kung meron kang kilalang kaibigan o kasama na mahilig mag-divide ng grupo, ay delikado yan. Kung meron kang kaibigan na pinag-aaway ang kapwa magkaibigan, ibig sabihin, hindi yan totoong pastol. Ibig sabihin, hindi yan totoong Kristiyano. Dahil ang pagiging pastol, nagbubuklod ng kapwa, gumagawa ng paraan para nang magkaroon ng pagkakaisa, hindi gumagawa ng paraan para magkaroon ng pagkakawatak-watak. Ibig sabihin, pag ganun tayo, hindi natin natutularan ang ating mabuting pastol. Ang natutularan natin ay yung mga lobo na nagkukunwaring pastol. Kaya ang paalala sa atin, magkaroon ng puso ng mabuting pastol na nagbubuklod sa ating kapwa. Pangatlo at panghuli, ang pagiging mabuting pastol ay ang pastol na kumikilos at nagdarasal. Kumikilos at nagdarasal. Sa ating ebanghelyo, narinig natin yung kadugtong ng ebanghelyo nung nakaraang linggo. Dahil nung nakaraang linggo, narinig natin kung papaanong sinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol para magpagaling, para magpalayas ng demonyo, para magpahayag ng salita ng Diyos. At ngayon yung kadugtong ng ebanghelyo na yon, narinig natin kung papaanong sila ay bumalik na galing sa kanilang unang misyon. At ano yung sinabi sa kanila ng ating Panginoon? Lumayo muna kayo. Magpahinga muna kayo. Minsan kasi sa atin, di ba? Ayaw nating magpahinga. Kahit linggo, kahit araw ng Panginoon, trabaho pa rin, busy pa rin. Yung Diyos nga nagpapahinga. Paano naman tayo? Bakit ba kailangan natin ng pahinga? Kailangan natin ng pahinga para mas lalo tayo makapaglingkod sa ating kapwa. Kahit ang pastol, ang ating Panginoong Hesukristo, nagpahinga ng kaunti para magpatuloy sa kanyang pagiging mabuting pastol. Ang buhay natin, balanse lang naman dapat pahinga at trabaho. Kung puro trabaho, mauubos ka talaga. Later on, wala na, hindi ka na rin makakilos. At syempre, hindi naman pwedeng puro pahinga, di ba? Parang yung napanood ko sa isang show, na nagrereklamo, sabi dun sa asawa niya, ito nagtatrabaho lang 1 linggo, buong taon, pahinga na lahat. Siyempre, hindi naman pwede din yun.
'Di ba sa buhay natin, kilos at pahinga. Ibig sabihin, gawa at dasal. Paano nagpahinga yung mga apostol? Hindi lang sila pahinga na pisikal, pero sila ay nagdasal. Sila ay nanalangin. Nirenew nila yung kanilang ugnayan, yung kanilang koneksyon sa Diyos. At sa tuwing lalayo ang ating Panginoong Kristo, sa tuwing siya ay magpapahinga, anong ginagawa niya? Nagdadasal siya sa Ama. Mga kapatid, paalala din to sa atin na sa bawat pagkilos, pagpapagal at pagtatrabaho natin, pahinga din tayo. Kailangan din natin yan. At pag nagpapahinga tayo, ang pahinga sana natin ay ang ating pagre-recharge, hindi lang ng ating physical na katawan, pero lalong-lalo ng ating kaluluwa. Panalangin at pagkilos, sana laging magkasama. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating tandaan, pinapakitaan tayo ng halimbawa ng ating mabuting pastol, ang ating Panginoong Hesukristo. At nawa, tayong lahat ay maging mga tunay na hinirang niya, hinirang na pastol na mag-aalaga ng kanyang kawan. Amen.